558 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, pagpapaputok ng baril kinumpirma ni Dato Raja Muda sa exclusive interview ng RMN. Grupo kinumpirma rin kapos na sa pagkain. Ano po ang kinakain po natin dyan, sir? May mga kasaba, yung saging, pero unti-unti kulang na. Maubos na. Gobyerno hinamon ng pamilya Kiram na maglabas ng ebidensya na may mga taong nag-uudyok sa kanila sa Sabah standoff. Magpresenta ng ebidensya, may sumusuporta dito, may someone behind this, hindi yung puro daldal lang daldal. DSWD at mga Pablo victims nagkasundo na kaugnay sa may naregreklamong relief goods. Pero tensyon muling sumiklab. Karoon po ng kasunduan na pumapayag kami at sila na yung listahan na ibibigay nila di nakakatanggap ay aming riripasuhin. Pangambang hindi may papamahagi ang lupain ng asyenda bago ang 2014 pinawi ng DAR. Meron po naman paraan para yung kanilang pangamba ay magawa ng solusyon. Business sa BIR umaasa pa rin na maabot ang target collection sa wala ng kabiguan sa mga nakalipas na buwan. At world, 1 milyong manok sa Mexico pinatay dahil sa bird flu. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, ang hali po ng Webes, February 28, huling araw sa buwan ng Pebrero 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Wang de la Peña. Tayo po'y live na live sa DZWT 540 RMN Baguio, DXRS 918 RMN Surigao, DYVR 657 RMN Rojas, sa DXBC 693 RMN Butuan. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Kinumpirma ni Sulu Sultanate Crown Prince Dato Raja Muda Agbimuddin Kiram na nagpaputok nga sila ng baril kahapon sa Lahad, Datu Sabah, pero ito po ay bilang pag-alerto lamang sa pagkakalang pinapasok na sila ng Malaysian authorities. Sa interview ng RMN kay Prince Muda, inamin niya nagaling sa kanya mga supporters ang putok ng baril. Tiniyak naman ng prinsipe na walang tinamaan sa kanilang pinakawalang alert shot. But the shoot was upward. Kanino po galing yung putok na yan, sir? Sa mga Malaysian authorities po ba? Nasa amin yun. Calling for yung alitness. Nag-alit kami yun. Samantala, problema ngayon ng prinsipa ang paubos na nilang food supply. Di matapos na harangan ng Malaysian authorities ang kanilang daanan patungo at palabas ng bansa. Tanging mga saging at kamoting kahoy na lamang at kamote ang kanilang kinakain sa loob ng lugar.
Wala nang pumapasok po na pagkain po dyan po sa inyo, sir. Hindi nila papasukin. Ano po ang kinakain po natin dyan, sir? May mga kasaba, yung saging, pero unti-unti kulang na. Maubos na. Unti na. Handa naman ang prinsipe at mga taga-suporta niya sa anumang susunod na hakbang ng Malaysian government. Matatanda tapos na ang deadline na binigay sa nila para lisanin ng Sabah, Malaysia. Wala naman. They just surround na. They're only waiting. We will not start. But however, if they will provoke, they will come to the area where we are staying. There is no alternative except to defend ourselves. Tulad ng kanya natatandang kapatid na si Sulu Sultan Jamalul Kiram III, naniniwala rin si Muda na wala may kakaso sa kanilang Philippine government. Hindi umano krimen ang manirahan sa sariling lupain. Hindi kami naglaban sa batas. We are not doing something against sa batas natin. It is a crime. Certain individual will live in his own place. A crime. Yes, sir. It's not a crime. Kung matalino ang Pangulo natin, I have to do something to help us being a Filipino. Ang Sabah ay binabawi na ng Sulu Sultanate sa gobyerno ng Malaysia. Kaya tayo po makakasama na sa mahigit sa 8,000 ang naninirahang mga Pilipino sa Sabah, Malaysia ngayon. Pinamunho ni Sulu Sultanate Princess Giselle Kiram, anak ni Sulu Sultan Jamalul Kiram III, ang gobyerno na maglabas ng mga ebidensya na may mga grupong nag-uudyok at nagpopondo sa kanila para bawian ang Sabah, Malaysia. Matatanda ang kwenestyon ng Malacanang ang financial capability ng Sulu Sultanate para magpadala ng daang-daang mga supporter sa Sabah. Hinala rin ang gobyerno na may kinalaman sa framework agreement ang ginawang hakbang ng Sulu Sultanate. Sa interview ng RMN kay Princess Giselle, minalit nito ang mga alegasyon ng Malacanang. Ang administrasyon ngayon, ang alam lang gawin, magkaso eh. Ano bang ebidensya nila na may nagsusuporta dito? Ako ay challenge our government na magpresenta ng ebidensya. May sumusuporta dito, may someone behind this. Hindi yung puro daldal lang daldal. Muling inulit naman ng prinsesa ang mga naunang pahayag ng kanyang ama na hindi sila isusuko o hindi nila isusuko ang Sabah hanggat hindi ito ibinabalik sa kanila ng Malaysian government. Hindi rin babalik sa bansa si Crown Prince Dato Raja Muda Agabimudin Kiram at ang daang-daang mga taga-suporta nito. Wala po, ang desisyon po ay nananatiling pareho pa rin. Na hanggat walang pag-uusap at walang napapagkasunduan, ay mananatili po sila doon. Matatagal na po natin gustong bawiin sa Malaysia ang Sabah, ngunit naman nangyari sa mga pag-uusap na nagganap. Si Princess Giselle Kiram sa interview ng RMN. Kasama sa ibang balita, nagkaroon na ng kasunduan ng Department of Social Welfare and Development at mga militanteng grupo na biktima ng Bagyong Pablo sa Davao City. Ito may kaugnayan sa pagsugod ng mga militante sa tanggapan ng DSWD sa Region 11 noong Martes, kung saan niransak na ito ang mga relief goods para sana sa mga biktima ng bagyo sa Davao del Norte. Sa interview ng RMN kay DSWD Secretary Dinky Suliman kahapon ng gabi, anya nagkaroon ng negosasyon at kasunduan ng kagawaran at mga lider ng Barug Katwahan na magbibigay ng listahan ng tao at lugar na sinasabi nilang hindi nakatatanggap ng relief goods. Ayon kay Suliman, kanila itong re-repasuhin at bibigyan ang mga hindi nabigyan ng tulong. Yung mga leaders ng Barong Katauhan umupo na po at nagpakita at nag-usap sila at nagkaroon po ng kasunduan, nagpirmahan pa na pumapayag kami at sila na yung listahan na ibibigay nila na matagal na nilang dapat ibinigay, listahan ng mga tao at lugar na sabi nila hindi nakakatanggap ay aming riripasuhin at pagkatapos bibigyan nga po yung mga sabi nilang hindi na kakatanggap or hindi sapat ang natatanggap. Gayon pa man, malakas pa rin ang paniniwala ng kalihim na naudyokan na ilang politiko ang biktima ng Bagyong Pablo. Sinabi po ng kalihim na mayroong nasa likod ng pagsugo doon dahil sinasabing mga sasakyan ang naghatid sa mga miyembro ng Barug Katwahan at may kaugnayan sa mga militanteng grupo tulad ng Gabriela, Kilusang Mayuno, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at saka Anak Pawis. Ang mga mahihirap na kababayan natin, hindi po ganun ang ugali. Hindi po nila ugali yung manlulusob at mangkukuhan ng gamit kahit na gaano po sila ka nangangailangan. Kaya naniniwala ko ako na ito pong mga gumawa nito, ipang karaniwang gawain ito. Hindi po ugali ng mga mahihirap yan. Kaya aking nakikita na maaaring baka may nag-udyok o may nag-agitate sa kanila po. Ngayong araw nagkasundo ang DSWD at mga biktima ng bagyo na umuwi na.
ng Compostela Valley. Muli na namahong sumiklab ang tensyon sa pagitan ng otoridad ng mga biktima ng bagyong Pablo. Ito ay matapos na magkilos protesta at magmarcha. Ganap ho na alas 9 kaninang umaga ang mga militante papunta Santa Ana Police Station sa Davao City. Na isang grupo na pakawala ng mga pulis ang dalawa nilang kasamaan na inaresto kahapon matapos pagbintangang nagpasimula ho ng gulo. Nabigo namang makalapit sa estasyon ng pulis sa mga biktima ng bagyong Pablo dahil agad silang naharang ng mga anti-riot police. Karoon namang ng negosasyon na palalayain ng dalawang kasama ng mga militante kung yung mga leader na mga ito ang kukuha at hindi na ho sila lalapit pa sa Santa Ana Police Station. Dumepensa ngayon mga kasamang Department of Agrarian Reform sa mga question naman sa nilabas nilang final master list. Ito ho'y ng mga benepisyaryo na Hacienda Luisita sa Tarlac. Sa interview ng RMN kay DAR Secretary Virgilio de los Reyes, sinabi nito na sumusunod lamang sila sa kautusan ng Korte Suprema na ipamahagi ng lupain sa ilalim po ng Comprehensive Agrarian Reform Program o yung CARP na tinatawag. Ayon kay de los Reyes, galing ang listahan sa mga magsasaka na kanila naging batayan at bago ito ilabas ay dumaan sa tamang proseso. Well, ito pong pinalabas nating order kahapon ay pagkapatupad ng utos ng Korte Suprema. Hindi ko na humalaman kung saan ako lalagay kasi minsan sinasabi minamadali ko yung proseso, minsan sinasabi mabagal. Basta umalaga sa amin ay ito pong pagtatala natin ginawa na ito ay dumaan sa proseso na kung saan lahat po na nagke-claim ay kinausap natin, hiningan natin ang ebidensya at mula po doon sa kanilang ebidensya ang hinatag ay doon po tayo nagpasya. Nabatid na kasama sa kabuang 6,212 na mga benepisyaryo ang lahat na nagtatrabaho sa Luisita Tarlac Development Corporation mula pa noong 1989. Kasabay ito sinabi rin ni de los Reyes na inaasahan po kompleto ang pamamahagi ng titulo sa darating na Hunyo. Sa ngayon anya ay malapit nang matapos ay sinasagawang segregation survey para malaman kung magkano ang halagang babayaran na mga magsasaka at sa ipamamahaging lupa sa loob ng 30 taon. So, ang pagkatakda po ng halaga kung magkano ang babayaran nila ay mangyayari lamang pagka natapos na natin yung segregation survey. Yung po segregation survey ay nililiwanag natin. Ay ito po yung proseso para isang tabi yung mga lupain na i-cover din sa Luisita. Pagkat sa loob po ng Luisita may mga kalye, may mga irrigation canal at meron pa mga ilang mga lugar na common use. So malapit-lapit na ho ito matapos. Pinawi rin ni de los Reyes ang pangamba na mamagsasaka na baka hindi matapos ang pamamahagi ng lupa bago magtapos naman ang CARP Law sa 2014. Ayon kay de los Reyes, maaari pang palawigin ang CARP Law lalo na't may mga kaso hindi pa nare-resolba. Ang ginawa po natin ay ginamit po natin yung provision sa batas na kung merong bukas na kaso by 2014, pwede pang ituloy beyond 2014. Kaya ang ginawa natin, ito nakaraang taon ay nilabas natin ang lahat ng notice of coverage na pwede nang ilabas. Para sa ganoon ay kung hindi natin ma-distribute bago mag 2014, pwede nating itawid. So meron po naman paraan para yung kanilang pangamba ay magawa ng solusyon. Si DAR Secretary de los Reyes sa interview ng RMN. Palpak na testing ng indelible ink, hindi kinabahala naman ang COMELEC. Ang kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report. Hindi nga nababahala si COMELEC Chairman Sixto Brillante sa palpak na testing na indelible ink na gagamitin para sa May 2013 midterm elections. Ipinwanag ni Brillante sa hindi naman nangangahulugan ng Centurion at Jedrick Chemicals Incorporated. Ang lowest bidder ay sa kanila i-award ang kontrata para sa indelible ink. Depende pa rin anya ito sa magiging desisyon ng Bids and Awards Committee. Idinagdag pa nito na sakaling hindi mapili ang Centurion ay may sapat na panahon pa naman anya para makapili ng ibang kumpanya na magsusupply ng indelible ink. Una na nga isinalan sa pagsuri ng BAC ang indelible ink ng Centurion, subalit mabilis itong mabura. Sa oras na bumagsak ang Centurion, ang susunod naman na isasalang sa testing ng indelible ink ang sumusunod na lowest bidder na ASA Color Top Best. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tata, RMN. Radyo mo, Nation. Maglabag sa pagkakamito ng mga campaign posters, isinisi ng Malacanang sa mga volunteers. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Nagtanggol ng Malacanang ang mga kandidato na may mga posters na nakapaskil sa mga lugar na bawal kabitan ng mga campaign posters. Naniniwala si Presidential Spokesman Edwin Lacierda na alam ng mga kandidato ang panuntunang pinaiiral ng Commission on Elections sa pagkakabit ng mga campaign materials, kaya siguradong ang kanilang mga supporters o volunteers ang may kasalanan dahil ignorante ang mga ito sa election laws. Dahil dito pinayuhan ni Lacierda ang mga kandidato na pagsabihan na lamang ang kabit sa tamang lugar ang kanilang mga campaign tarpaulin. Tugon ito ni Lacierda sa obserbasyon na may mga kandidato
kandidato na karamihan pa naman ay nasa ticket ng Team Pinoy ang kung saan-saan na lamang nagkakabit ng kanilang mga tarpaulin. Narito ang pahayag ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda. Hindi mo maaalis kasi sa mga supporters nila. May marami dyan po talagang avid supporters. Sometimes they are so unknowledgeable, ignorant of the laws, that it will tend to harm whoever the candidate is. Kahit naman sinong kandidato Kahit na sabihin mo may Team Pinoy, meron din lahat ng kandidato, I'm sure mga supporters nila magpapaskil kasi visibility yan So, the candidates should tell their supporters. Yan po ang pahayag ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda. Kasama mo sa Malacanang para sa DCXL 558, Grace Mariano, Tatak, RMN. OFW sa Hong Kong dismayado sa paninindigan ng DOLE sa moratorium ng deployment ng mga Pinoy workers. Kasama natin sa balita, live, Joyce Adra. RMN Report! Dismayadong OFW sa Hong Kong sa paninindigan ng Labor Department sa moratorium sa pagpapadala ng Filipino household workers sa Hong Kong. Ayon sa Pinoy domestic workers sa Hong Kong, maraming pamilya ang magugutom sa desisyon ng pamahalaan. Kahapon sumugod sa konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong ang Pinoy household workers para iprotesta ang ban sa direct hiring sa domestic workers. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang United Filipinos sa Hong Kong na magpapatupad ang pamahalaan ng no placement policy sa household service workers, lalo na sinusuporta naman ito ng Labor Department. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. RMN News Negosyo. Kasama kumpiyansa po ang Bureau of Internal Revenue o BIR, makakamit na nila ang kanilang target collection sa kabila ng kabiguan na muling umabot ito noong nakaraang buwan. Matatanda mahigit sa 6% ay binaba naman ang kolektang buwis noong nakaraang buwan mula sa inaasahan kung saan halos 95 billion pesos lamang ang nasingil na tax itong unang buwan ng taon. Kaya mahigit sa 100 billion piso ang halaga na nasabing target. Maliwanag po ni BIR Commissioner Kim Inares, kahit pa hindi nila nakuha ang target collection, mataas pa rin daw ito mahigit sa 11%. Binanggit po ni Inares na ngayong panahon ng eleksyon, inaasahang makabawi sila at posibleng lumobo ang makukuha nilang koleksyon mula sa mga kandidato. Pag may eleksyon, siyempre bibili sila ng produkto, ng serbisyo. So, lumalago yung negosyo. No? So, usually, pag election year, tumataas po yung GDP natin. Dahil tumataas po yung GDP, tumataas yung collection. Si BIR Commissioner Kim Inares sa interview ng RMN. RMN News Abroad. Pinatay ho yung mahigit 1 milyong manok sa Mexico matapos magpositibo yung mga yon sa bird flu virus. Natukoy yung virus sa 18 mga farms sa central Mexican state na Guanajuato. Kasabay niyan, agad niliro ng Mexico's Agriculture Ministry bagamat meron umanong H7N3 na virus ang natulong mga manok. Hindi naman ito delikado sa tao. Bukod sa Mexico, daang-daang libo rin ng mga ibon ang pinatay sa China at Hong Kong dahil sa bird flu virus. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Webes, Feb 28, 2013. Sa mga taga-Kalibo, susunod na dyan ang target hanay sa udto sa DYKR 1161. Panoorin po aming pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube yan, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama niyo po sa serbisyo publiko mga kasama. Ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng maaasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:19.